Isa sa mga bots ang nagpasya na samantalahin ang pagiging tahimik at inactivate ang kanyang active skill. Haste, tumakbo siya, umaasang maunahan ang demonyo. Ngunit ang halimaw ay hindi naglalaro. Mabilis itong naglock sa kanya. Yumuko, agad itong lumipad sa hangin na nagdulot ng malakas na hangin. Lumipad ng mataas sa kalangitan, ipinakita ng demonyo ang kanyang nakakatakot na mga kuko, at agad na sumugod sa tumatakas na hanggal. Sa isang nakakatakot na pagpapakita ng lakas, hinati nito ang bastard sa dalawa, at pininturahan ang sahig ng kanyang bituka at dugo. Nang mapatay ang biktima, niyapak ng halimaw ang bangkay nito na parang hinahamon ang mga kalahok na gawin ang isang bagay tungkol dito. Sa isang malalim na boses, sinelyuhan nito ang kanilang kapalaran. Isang biktima ang patay, isang bot, na tila bulag sa halatang sitwasyon, ay sumugod sa halimaw. Sa pamamagitan ng pagtalon sa mga pader, inihampas niya ang kanyang piko sa demonyo. Madali itong nahuli ng abominasyon, na walang nakitang hamon sa kanyang kaawa-awang pagtutol. Bilang isang grotesque na paghihiganti, hinawakan ng demonyo ang kanyang ulo, dinurog ito tulad ng isang hinog na kamatis. Sa kabila ng nakakasuklom at malagkit na utak na bumalot sa kanyang mga kuko, ang halimaw ay nanatiling passive, hindi natinag sa kalupitan ng kanyang mga kilos. Ang ibang mga kalahok, na napansin ang malupit na pagbabago, ay tumakbo. Ang tanging kaligtasan nila ay ang pag-asang maabot ang pinto, ngunit kahit iyon ay mas madaling sabihin kaysa gawin. Ang demonyo, tapos na sa kanyang pangalawang biktima, ay sumisid pabalik sa pangangaso. Ang kanyang uhaw sa dugo ay hindi nabawasan. Sa napakabilis na bilis, sumugod ito sa unang bastard na nasa daan nito. Ang kawawang hanggal, walang magawa at desperado, ay inihampas ang kanyang espada, umaasa na tatama ang kanyang atake. Ngunit ang realidad ay naging malupit dahil sinampal ng demonyo ang espada mula sa kanyang kamay, at napiunit ang matigas na bakal na parang papel. Sa isang nakakakilabot na galaw, hinayla nito ang ulo ng lalaki mula sa kanyang leeg, na nag-iwan ng isang fountain ng pulang dugo. Gayunpaman, kahit iyon ay hindi sapat para mabusog ang kanyang pagnanasa sa karahasan. At sa ganoon, sumisid itong pabalik sa pangangaso, at hinahabol ang mga tumatakas na kalahok. Habang kinakalmat at hinihila ng halimaw ang mga bituka ng isang kalahok, marami pa. Kaming nalaman tungkol sa sinumpaang laro. Ang demonyo ay ang parusa sa paglabag sa mga alituntunin ng laro. Kung mahuli ka nito, aatake ito. Walang tanong-tanong. Oo, maaaring mukhang hindi patas, at ang ilang mga hanggal ay maaaring gustong magtalo, ngunit ito ay isang laro. Ganoon lang talaga ang laro ng kamatayan. Sa karamihan ng mga kaso, ang isang sandali ng kapabayaan, o baka isang random na hanggal na desisyon, ay maaaring magdulot ng iyong kamatayan. Si Dwayne, na nanunood sa massacre mula sa sideline, ay nag-propose na tulungan ang mga kawawang hanggal. Ngunit agad na pinatigil ni Jong Hayok ang kanyang mga hanggal na iniisip. Bulag ba siya? Hindi ba niya nakikita na malinaw na sinasaktan ng demonyo ang mga tao sa sahig ng kamatayan? Kung ganoon siya kadesperadong mamatay, maaari siyang pumunta. Bukod pa rito, ang misyon ay hindi maaaring malutas sa pamamagitan lamang ng pakikipaglaban. Hindi rin ang demonyo ay isang bagay na kaya nilang labanan sa normal na paraan. Sa kabuuan, malinaw ang kanyang ibig sabihin. Hugasan mo ang sarili mong leeg para sa kamatayan. Huwag ang amin. Sa desperadong sitwasyon na iyon, ang tanging masasabing positibo ay ang isang nag-iisang figure ay himalang nakaligtas sa massacre. At ang madaldal na figure na iyon ay si Dylan, ang taksil na O'Brien. Sa pag-asa sa kanyang active skill, jump, naglagay siya ng isang malaking distansya sa pagitan niya at ng demonyo. Sa nalalapit niyang pagtakas, si Jong Hayok, na kalmadong nanunood mula sa sideline, ay sinabi na marahil ay ang jump skill ang nagpahintulot sa taksil na bastard na makaligtas sa kanyang pakikipagtagpo sa mga leon na may maskara. Isang bagay ang sigurado, bagaman, sa kabila ng kung gaano ito ka-up, mayroon itong malaking disbentaha sa stamina, kaya hindi ito maaaring gamitin ng paulit-ulit. Bumalik sa sahig ng kamatayan, si Dylan ay nakagawa ng malaking pag-usad sa kanyang pagtakas.
Ang mga pinto patungo sa kalayaan ay napakalapit na maaari na niyang maamoy ang mga ito. Si Garcia, na nanonood din, ay nagkomento sa matagumpay na pagtakas ni Dylan. Ngunit ang ating bida ay iba ang naisip. May kumpiyansa siyang sumagot na patay na ang bastard. Tulad ni Tai Min, lahat ng mga taksil na bastards ay may parehong hindi maiiwasang katapusan, kamatayan. Si Dylan, na walang kamalay-malay sa kanyang kapalaran, ay malakas na nagdiwang. Nagawa niya, habang nakaunat ang kanyang mga braso, inaabot niya ang pinto, handa nang tumakas sa sahig ng kamatayan na iyon. Ang sinumpaang demonyo, gayunpaman, ay nagbigay sa kanya ng isang curveball. Sa isang galaw na parang si Luffy, nagparkour ito sa mga pader, at mabilis na humabol. Nang may malakas na kalabog, lamanding ito sa tabi ng tumatakas na si Dylan. Ang huli ay nagmura sa kanyang swerte. Malungkot na pinanood ni Jong Hyuk ang lahat ng ito mula sa sideline. Humarap sa squad, tinuruan niya sila sa mga alituntunin. Tanging kapag ipinakita ng demonyo ang likod nito sa kanila dapat silang pumikit. Kung hindi, dapat palagi silang nakadilat. Anuman ang mangyari, hindi nila dapat subukang pumikit. Matapos sabihin iyon, sa wakas ay nakita namin ang kapalaran ng tumatakas na taksil. Sa dumudugong dugo at isang bumabagsak na ulo, natagpuan ng taksil na bastard ang kanyang katapusan. Kamatayan sa pamamagitan ng pagkaputol ng ulo. Ang sistema, na tila nagdiriwang sa pagkamatay ng bastard, ay inanunsyo ang opisyal na simula ng laro. Mula sa sandaling iyon, magsisimula ang laro ng titigan. Si Jong Hyuk, na laging isang tao ng aksyon, ay agad na kumilos. Pinaalalahanan niya ang squad tungkol sa mga alituntunin. Bukod pa rito, hindi sila dapat sumigaw o kunin ang mga kaluluwa o bagay na ibinagsak ng mga namatay. Hindi sila dapat gumawa ng anumang hindi kinakailangan. Dapat lang silang kalmadong magtungo sa pinto. Humarap kay Emma, partikular siyang nagbigay diin sa kanyang mga tagubilin. Ang Latina mommy, medyo nag-aalala sa pagiging pinaghihiwalay, ay nagtalo na naiintindihan niya ang mga alituntunin. Si Jong Hyuk, tulad ng Chad na siya, ay sinabi sa kanya na tigilan iyon. May posibilidad siyang umungol sa pinakamaliit na dahilan. Kailangan niyang tiyakin na tigilan iyon. Hell no, gawin mo ang gusto mo, baby girl. Hayaan mo ang boses na iyon na kumanta. Sa paghahanay ng mga pangunahing kaalaman, kumilos ang squad. Si Dwayne, medyo tense, ay nagtanong kay Jong Hyuk, nagtatanong kung ano ang mangyayari kung nilabag nila ang mga alituntunin. Kalmadong sumagot si Jong Hyuk na kung gagawin nila iyon, aatake ang demonyo, at ang kanilang kapalaran ay malamang na magiging pareho sa mga naunang hanggal. Kailangan nilang sumulong na isinasaalang-alang iyon, basta't sinunod nila ang mga alituntunin, magiging maayos sila sa ngayon. Nakita namin ang demonyo na ganap na nilalabag ang bangkay ni Dylan. Alam kong kinamumuhian ko ang taksil na bastard, ngunit Diyos ko. Nyapak ng abominasyon ang kanyang bangkay, ginagawang piraso ang kanyang laman. Si Jong Hyuk, na hindi natinag sa nakakasuklam na sitwasyon sa harap niya, ay nagpatuloy sa kanyang paglalakad. Hindi nakatingin sa kanila ang demonyo, kaya ito ang pinakamahusay na oras para maabot ang pinto. Ang iba pang nakaligtas na mga kalahok, desperado at walang ibang opsyon, ay sumunod sa trio, ang kanilang mga mukha ay basa sa pawis. At sa ganoong paraan, dahan-dahang nagtungo ang grupo sa pinto. Ang tensyon sa silid ay halata, ang demonyo, na tila nararamdaman ang kanilang galaw, ay humarap sa kanila. Ang nakakatakot na mga mata nito ay nakatitig sa kanila. Ang squad, na nararamdaman ang presyon mula sa tingin, ay agad na huminto, walang magawa laban sa mga kapritsyo ng halimaw. Sa panunood sa abominasyon na lumalakad patungo sa kanila, natarante sila, ang kanilang mga boses ay puno ng pag-aalala. Ngunit pinakalma sila ni Jong Hyuk. Ipinaalam niya sa kanila na lalandiin sila ng demonyo sa isang laro ng titigan. Anuman ang mangyari, hindi sila dapat pumikit o gumawa ng tunog. Kung sumunod sila sa mga alituntuning iyon, hindi sila aatakihin ng halimaw. At malinaw naman, hindi sila dapat gumawa ng anumang bagay para galitin ito. Ngunit iyon ay halata, actually, baliwalain iyon. Hindi pala ganoon kahalata sa mana na ito.
Sa ganoon, sumugod ang demonyo sa kanyang unang mga biktima, hinahamon sila sa isang laro ng titigan. Ang dalawa, natuliro sa takot, ay walang magawang tumingin sa demonyo, nagmumura sa kanilang kakilakilabot na swerte. Si Jong Hayok, na hindi nababahala sa kanilang resulta, ay hinimok ang kanyang grupo na kumilos. Ito ay isang magandang pagkakataon, isang bagay na hindi nila dapat palampasin. Hinimok niya silang kumilos ng mabilis. Gayunpaman, dapat silang mag-ingat na huwag tumakbo. Bumalik sa mga walang swerteng kalahok. Ang dalawa ay nasa sitwasyon nila, ang kanilang mga katawan ay nabasa sa pawis. Sa tipikal na estilo ng bot, isang kalahok ang kumapit sa isa, nagmamakaawan na iligtas. Ang lalaki, na nag-aalala rin sa kanyang kapalaran, ay sinabihan ng babae na pakawalan siya. Balak ba nitong ipapatay silang dalawa? Ngunit ang demonyo, ay hindi nababahala sa lahat ng iyon. Sa kanyang tipikal na malupit na estilo, hinawakan nito ang ulo ng babae, halata na ang kanyang katapusan. Sa kabila ng desperadong mga sigaw at pagmamakaawa para sa tulong, ang squad ay hindi lumingon. Kalmado silang nagtungo sa pinto. Kahit na hinabol ng halimaw ang lalaki at pinunit ito, ang squad ay hindi tumigil. Ang kanilang mga hakbang ay nagpatuloy. Sila ay umusad sa pamamagitan ng mga sigaw, sa pamamagitan ng mga ungol ng pagdurusa, at sa wakas ay sa pamamagitan ng nakakatakot na katahimikan. Anuman ang nangyari sa likuran nila, ang trio ay hindi tumigil, ang kanilang mga mata ay matatag na nakatuon sa mga pinto. Sa isang malungkot na tingin, pinaalalahanan sila ni Jong Hayok na huwag magmadali. Kung sila ay nataranta, mamamatay sila. At sa ganoon, sa mga tense na hakbang, ang squad ay sumulong, papalapit sa pinto, hanggang sa isang nakakabingi na kalabog ang tumunog sa likuran nila. Sa wakas ay nahabol na sila ng halimaw. Sa hindi pagpansin sa nagbabanta na figure na naliligo sa dugo ng biktima nito, inutusan ni Jong Hayok ang mga ito na magpatuloy sa paggalaw. Kung ang halimaw ay wala sa harap nila, wala silang dahilan para makipagtaitigan dito. Sa kabila ng malalim na boses ng halimaw na nilalandi sila para makipaglaro dito, ang trio ay patuloy na gumalaw, ganap na hindi ito pinansin. Kahit na sinusundan sila nito, nagmamakaawa para sa isang laro, hindi ito pinansin ng trio, at patuloy na gumalaw. Ang tense na kapaligiran ay nagdulot ng kawalan ng pag-asa kay Jong Hayok. Alam niya na naghihintay ang halimaw, naghihintay para sa sinuman sa kanila na magkamali. Ang kanyang, ghostly, na mga kuko ay nakaunat, handa na punitin sila. Gayunpaman, kahit na ang buhok sa likod ng kanilang leeg ay tumayo, ang trio ay hindi nagkamali. Patuloy silang gumalaw, ganap na hindi pinansin ang demonyo. Inactivate ni Jong Hayok ang kanyang passive skill, Pan. Dahil sa skill na ito ay halos hindi niya mapanatili ang kanyang kalmado. Hindi masasabi ang pareho para sa dalawa pa. Tiyak na mas malala ang kanilang sitwasyon kaysa sa kanya. Hinawakan niya sila sa mga braso, at pinangunahan ang daan patungo sa B331. Siyempre, wala siyang intensyon na pilitin sila. Kung mayroon silang ibang mga plano, natural na silang lalayo. Ngunit sa kasalukuyan, hindi iyon ang kaso. Sa hirap na hininga, dahan-dahan silang nagtungo sa piniling pinto. 20 na hakbang na lang at tapos na sila. Kaunti na lang at sa wakas ay magpapalm na sila sa sinumpaang silid na iyon. Gayunpaman, sa tipikal na estilo ng laro, kapag tila gumagana ang lahat, nagpadala ang laro ng kamatayan ng isang curveball. Ang demonyo, na tila tumatawa sa kanilang walang silbing mga pagtatangka, ay tumalbog sa kisame, at lamandeng sa harap nila. Sa kanyang nakakakilabot na boses, nagmakaawa ito na makipaglaro sila. Gaya ng inaasahan, nataranta ang squad, ang kanilang mga mukha ay basa sa takot. Si Garcia, marahil ay nararamdaman ang pinakamasama sa lahat, ay nanginginig na parang dahon, ang kanyang karaniwang matapang na fasad ay gumuho. Sa mabilis na pagtingin, tinitigan ng demonyo ang trio, naghahanap ng pinakamahusay na partner para sa kanyang laro ng kamatayan. Sa huli, napili nito ang isa, si Garcia, Dang. Nang may tahimik na sigaw, inanunsyo ng demonyo ang kanyang pinili, at agad na sinimulan ang kanyang laro. Sa kabila ng takot na nararamdaman niya, nanatili si Garcia, at nagpapanatili ng eye contact sa demonyo.
Ginawa niya ng mahusay hanggang sa hindi na niya kinaya, at isang tahimik na ungol ang lumabas sa kanyang mga labi. Please, no, not our mommy. Si Garcia, na may luha sa mga mata, ay humarap kay Jong Hyuk. Hindi na niya kailangang magsalita ng marami. Ang desperadong tingin sa kanyang mukha ay halata. Nalabag niya ang isang alituntunin na binalaan siya nito, at ngayon ang tanging tao na maaari niyang asahan ay siya. Ngunit si Jong Hyuk ay hindi gumalaw. Kahit gaano ito kapit, alam niya na tapos na ang lahat. Tapos na ito mula nang gumawa siya ng tunog. Wala nang magagawa tungkol dito. At sa ganoon, nang sumugod ang demonyo kay Garcia, nanatili siyang walang galaw. Kahit na dinurog ng demonyo ang kanyang ulo at desperadong nagmakaawa si Garcia na iligtas, wala pa ring ginawa si Jong Hyuk. Ano ang magagawa niya? Wala siyang kapangyarihan. Sa harap ng demonyo, ang pinakamahusay na magagawa niya ay hawakan ang kanyang kamay, samahan siya sa kanyang paglalakbay patungo sa kabilang buhay. Isang pakiramdam ng malalim na kalungkutan at galit ang bumalat sa kanya, sinusubukang itulak siya na kumilos, ngunit alam niya na hindi niya kaya. Ang bastard na demonyo ay nakatitig pa rin sa kanya, nilalandi siya na mag-react. Kung gagawin niya iyon, tiyak na mamamatay din siya. Sa nakaraan, maraming beses na hindi niya na-control ang kanyang mga emosyon at tumakbo ng ulo-una sa mga imposibleng kalaban. At gaya ng inaasahan, nakilala niya ang kanyang kamatayan sa bawat isa sa mga sitwasyong iyon. Kaya, habang malupit na binabalat ng bastard na demonyo si Garcia, at pinupunit ang kanyang katawan sa literal na mga piraso, si Jong Hyuk ay nanatiling tahimik, pinapanood ang lahat na nangyayari na parang isang hindi kasali na manunood. Ang demonyo, tapos na sa kanyang massacre, ay tiningnan ng dalawa na tila naghihintay ng paghihiganti. Ngunit ang mga chads ay hindi gumalaw, at nagpapanatili ng kanilang passive na paninindigan. Hindi nakuha ang reaksyon na inaasahan nito, itinapon ng demonyo ang pinutol na ulo ni Garcia patungo sa kanila, nilalandi sila na gumawa ng galaw. Gaya ng inaasahan, ang matapang na fasad ng Chad ay nabasag, nagbabanta na gumuho. Sa desperadong sandaling iyon, isang bagong boses ang tumunog, na umakit sa kanilang atensyon. Isang NPC ang himalang nakaligtas sa massacre at nagmamakaawa na iligtas. Ang demonyo, na napansin ang bagong laruan, ay agad na tumalon sa aksyon, at iniwan ang mga chads. Nasaan ang bot na ito nang nilalabag si Garcia? Stupid bot. Hindi man lang magawa ng tama ang trabaho niya. Bumalik sa ating pinaslang na mommy. Ang pinutol na ulo ni Garcia ay nakahiga sa sahig, ang kanyang mga mata ay dilat. Mula sa luha sa kanyang mga mata, halata na mayroon pa siyang mga pagsisisi. Si Jong Hyuk, na laging praktikal na tao, ay kinolekta ang kaluluwa ni Garcia. Sa anumang ibang sitwasyon, hindi niya sana gagawin, ngunit ang kaluluwa ni Garcia ay lumabas mula sa kanyang ulo. Ito ay malinaw na isang senyales. Gusto niyang bigyan siya ng ulo sa huling pagkakataon. Sa pagrespeto sa kanyang mga hiling, agad niyang inilagay ang kaluluwa sa bulsa, at iniwan ang mommy. Si Dwayne, na nanunood nito mula sa sideline, ay tiningnan si Jong Hyuk. Maraming kailangang sabihin, ngunit hindi ito ang oras. Si Jong Hyuk, na walang kamalay-malay sa kanyang mga iniisip, ay inutusan siyang kolektahin ang kaluluwa ni Dylan. Kailangan niyang maging mabilis bago bumalik ang taksil na demonyo. Si Dwayne, bilang isang tao ng prinsipyo, ay tinanggihan ng alok. Si Jong Hyuk, na sanay sa laro ng kamatayan, ay kalmadong inilagay ang kaluluwa sa bulsa. Ito ay laro. Anuman ang sitwasyon, ang mga mapagkukunan ay kailangang pahalagahan. Tapos na sa kanyang ginagawa, binuksan niya ang pinto sa susunod na silid. Ngunit bago siya makapasok, bumalik ang nakakatakot na demonyo, sabik na ipagpatuloy ang kanyang sinumpaang laro. Si Jong Hyuk, na hindi nababahala sa nagbabanta na kalaban, ay sinabi kay Dwayne na pumasok. Hindi na sila kayang gawin ng demonyo. At sa ganoon, sa ilalim ng patuloy na pagmamakaawa ni Miat na manatili at maglaro, ang ating bida ay kumilos, ang kanyang tingin ay matatag na nakatuon sa susunod na silid. Sa sarado na ang pinto at tumunog ang system notification, ang nakakatakot na pagsubok ng B311 ay sa wakas ay natapos. Maraming nakuha ang ating bida,
ngunit marami rin siyang nawala. Ang Basti na mami na si Garcia, GG sa ating babae. Bumalik sa mga chats, si Dwayne, na nakikiramay sa pagkawala ni Jong Hayok, ay inalaw siya. Wala siyang magagawa. Si Jong Hayok, na hawak pa rin ang kamay ni Emma, ay nagtaka kung totoo ba iyon. Hindi niya siya kilala. Nang matagal, at bilang isang regressor, siya ay mas makatotohanan tungkol sa kamatayan sa sinumpaang laro. Gayunpaman, magsisinungaling siya kung sasabihin niyang hindi ito masakit. Ako din, bro. Sobrang sakit. Ang system notification, na hindi nababahala sa aming pagluluksa, ay tumunog, at inanunsyo ang status ng misyon. Nakasaad dito na ang misyon ay nalinis at ang mga manlalaro na sina Lee Jong Hayok at Dwayne Smith ay makakatanggap ng mga gantimpala. Si Dwayne, na laging isang banayad na higanti, ay sinumpa ang sarili. Hindi maganda, ngunit hindi niya mapigilan ang sarili na asahan ang mga gantimpala. Sinabi ni Jong Hayok na huwag siyang mag-alala tungkol dito. Iyon ang kalikasan ng laro ng kamatayan. Ang kaligtasan ay laging nauuna. Sa pagsasalita tungkol sa mga gantimpala, para sa unang, clear reward, nagbigay ang sistema ng 2 kaluluwa. Kung ay didagdag niya iyon sa 4 na kaluluwa na nakolekta niya mula kina Emma at Dylan, at ang isa na iniligtas niya, ang kanyang kabuuan ay bumalik sa 7. Sa hindi pag-aksaya ng oras, agad niyang in-upgrade ang kanyang mga passive skills, tough skin, strong bones, at bare-handed combat sa levels 3, 4, at 4, ayon sa pagkakasunod-sunod. Ang pangalawang, clear reward, ay isang random na level 2 passive skill. Binigyan siya ng sistema ng swordsmanship, level 2. Sa skill na iyon, tataas ang kanyang kaalaman sa swordsmanship. Natuwa si Jong Hayok sa skill. Sinabi niya na walang ganoong bagay na walang silbing skill, tanging walang silbing tao. Sa sinabi na iyon, mas maganda pa rin na makakuha ng mga skills na magiging kapaki-pakinabang kaagad, tulad ng swordsmanship skill. Sa pagtatapos ng mga gantimpala, agad na nag-issue ang sistema ng susunod na misyon. Ang layunin ay simple, kailangan nilang mabuhay at lumabas sa susunod na silid, ang B331. Tungkol sa mga kondisyon, ang una ay bawasan ang bilang ng anumang buhay na organismo nang hindi bababa sa 1. Ang pangalawa ay gawin ang pareho, ngunit sa isang grupo ng mga nilalang. Kung magtatagumpay sila, gagantimpalaan sila ng 6 na kaluluwa. Si Dwayne, medyo nag-aalala sa anunsyo, ay nagreklamo tungkol sa hindi pagkakaroon ng oras para magpahinga. Si Jong Hayok, na mas sanay sa kung paano gumagana ang mga bagay, ay sinabi na ang laro ay hindi humihinto. Ang laro ng kamatayan ay nagsisimula sa sandaling buksan mo ang iyong mga mata at nagtatapos sa sandaling kunin ka ng kamatayan, hindi isang segundo bago. Si Dwayne, medyo nalilito, ay nagtanong kay Jong Hayok tungkol sa kondisyon. Ano ang ibig sabihin ng sistema sa anumang buhay na organismo? Walang pakialam na sumagot si Jong Hayok, ano sa tingin niya. Sa wakas ay napagtanto ang kalubhaan ng sitwasyon, sumigaw si Dwayne sa pagkagulat. Ngunit hindi siya pinansin ni Jong Hayok. Mayroon siyang mas mahalagang mga bagay na gagawin. Paglingon, nagsagawa siya ng isang makeshift na libing para kay Garcia. Sa isang malungkot na ngiti, sinabi niya na siya ay isang mabuting tao. Kung nagpatuloy sila sa kanilang paglalakbay na magkasama, baka naging isang tao siya na maaari niyang pagkatiwalaan. Ngunit sa kasamaang palad, pinaghiwalay sila ng masyadong mabilis. Hindi niya alam kung kailan lumalim ang ugnayan sa pagitan nila, ngunit dahil dito, nagsisimula na siyang manghina. Ang pakiramdam ng pagkawala ay isang bagay na naramdaman na niya ng hindi mabilang na beses, ngunit hindi ito nagiging mas madali, gaano man karami ang kanyang naranasan. Ang tanging aliw na naramdaman niya ay si Garcia ay magpapahinga ng payapa at hindi na magdurusa pa sa sinumpaang laro. Nag-aalay ng isang banayad na dasal, hiniling niya sa Latina Mami ang walang hanggang mapayapang pahinga. Sa ganoon, tumalikod siya, at tuluyan ng pinutol ang kanilang kapalaran. Si Dwayne, na napansin ang kanyang malungkot na kalooban, ay nagtanong kung ayos lang siya. Nawalan lang siya ng isang kasama, sa kabila ng lahat. Sinabi ni Jong Hayok sa kanya na huwag siyang mag-alala tungkol dito. Ang tapos na ay tapos na. Gayunpaman, nakita ni Dwayne na nakakalungkot.
Ang pagkolekta ng isang kaluluwa sa ganoong sitwasyon ay dapat na nakakaramdam na parang basura. Si Jong Hayok, na kasing kalmado pa rin, ay binaliwala ito. Sanay na siya dito ngayon. Sa pagbabago ng paksa, dinala ni Dwayne ang nasa isip niya talaga. Ngunit pinigilan siya ni Jong Hayok. Hindi na niya kailangang magsalita. Bukod pa rito, mayroon siyang magandang ideya sa kung ano ang gusto niyang sabihin. Hindi niya kailangang ipaliwanag ang kanyang sarili o kumbansihin siya. Kailangan lang nilang gawin ang sa tingin nila ay tama. Kung sa anumang punto ay hindi sila magkasundo, maaari silang maghiwalay. Si Dwayne, na sumasang-ayon sa kanyang pag-iisip, ay nag-alok ng isang handshake. Ang una ay isang pagbati, ngunit sa pagkakataong ito ay iniaalok niya ito bilang tanda ng tiwala. Si Jong Hayok, na laging isang Chad, ay nagtanong sa higanti kung inaasahan niyang magtitiwala siya sa kanya dahil sa isang handshake. Sumagot si Dwayne na ang buong batayan ng isang handshake ay upang patunayan sa isa't isa na wala kang hawak na armas. Kaya, tiyak na ito ay isang tanda ng tiwala. Well, duda ako na si Lord Hawk II, ang Diyos ng tiwala, ay maaaring kasama sa sitwasyon na ito, kaya kailangan niyang tanggapin ang kanyang salita. Sumang-ayon si Jong Hayok sa damdamin. Gayunpaman, mula ngayon, hindi na sila dapat magkamay. Sino ang nakakaalam kung saan napunta ang mga kamay ni Dwayne? Tapos na sa kanilang usapan, ang mga Chads ay naghanda na umalis. Ang banayad na higanti, na nagpapakita ng isang mas, sundeer, na bahagi, ay sinabi kay Jong Hayok na maghintay. Ipinahayag niya ang kanyang pag-aatubili na labanan si Jung, kahit na sila ang huling dalawang tao na natira. Ang ating bida, na laging isang Chad, ay agad na tinanggihan ang kanyang pag-amin. Una sa lahat, nagluluksa pa rin siya sa kanyang pinakamahusay na "Ether". At pangalawa, ang mga salita ay walang silbi sa sinumpaang impyerno na iyon. Gayunpaman, nakuha niya ang mensahe. Basta't hindi siya trader ni Dwayne, wala siyang intensyon na patayin siya, lalo na para sa ilang kaluluwa. Sigurado siya na walang sinuman sa basement level 3 na nakakuha ng maraming kaluluwa tulad niya. Kaya, siya ay halos walang talo. Ang tanging bagay na kailangan niyang bantayan ay ang mga espesyal na katangian o kasanayan na lampas sa kanyang mga inaasahan. Sa kabila ng posibleng pagtataksil, isinama pa rin niya si Dwayne, lalo na dahil tiwala siya na maaari niya itong patayin anumang oras na gusto niya. Gayunpaman, dahil lang sa kaya niya ay hindi nangangahulog ang dapat niyang gawin. Napakahirap na makahanap ng isang taong mapagkakatiwalaan sa laro. Kaya, gusto niyang hawakan si Dwayne sa ngayon. Iyon ang sinabi, masyado pang maaga para husgahan kung si Dwayne ay mapagkakatiwalaan o hindi. Matapos mabuhay ng hindi mabilang na buhay, maaari pa rin niyang bilangin ang bilang ng mga tao na sa tingin niya ay maaari niyang pagkatiwalaan. At ang ilan sa kanila ay nagtapos pa rin sa pagtataksil sa kanya. Kaya, hindi na kailangang magmadali sa kanyang paghuhusga. Sa katunayan, ngayon na iniisip niya ito, ang tiwala ay hindi talaga mahalaga. Kung ang isang tao ay naging kasama, ito ay dahil lamang sa ang kanilang mga layunin ay magkatugma. Hindi niya kailangang magtiwala sa kanila para magtulungan. At sa ganoon, mas maganda na huwag na lang magtiwala sa sinuman. Damn! Alam kong nagluluksa ang bro, ngunit Diyos ko. Ang pagkamatay ni Garcia ay talagang tumama sa kanya. Si Dwayne, na naguguluhan kay Jong Hayok, ay nagtanong kung bakit siya nawala sa sarili. Hindi ba siya pupunta sa susunod na silid? Sumagot si Jong Hayok na inaayos niya ang kanyang mga iniisip. Nasa loner emo grind siya. Sa malinaw na isip at tapos na ang kanilang usapan, ang dalawa ay pumasok sa B331 at ang pinto ay sumara sa likuran nila. Ang bumati sa kanila ay isang malawak na snowfield na may mga bundok na nakakalat sa buong paligid. Si Dwayne, na nagulat sa biglaang pagbabago ng kapaligiran, ay nagmura. Anong klaseng lugar ito? Humarap kay Jong Hayok, nagtanong siya kung ano ang dapat nilang gawin. Kalmadong sumagot si Jong Hayok na dapat nilang asikasuhin muna ang lamig. Kung nandyan pa si Garcia, maaari silang humiram ng init. Ngunit sa kasamaang palad, ang Latina mommy ay nasa langit na ngayon, kaya hindi yun isang opsyon. Nag-lock-in, sinabi ni Jong Hayok na kung ang mga kondisyon ay pareho sa kanyang nakaraang regression, kung ganoon,
alinman sa kanya o kay Dwayne ang lalabas sa silid. Hindi sila maaaring parehong mabuhay. Sa ngayon, gayunpaman, may kailangang gawin tungkol sa lamig. Sa pag-iisip na iyon, inactivate niya ang kanyang skill. Polite, tila, ang skill ay maaari ring isuot sa buong katawan at hindi lamang ilabas mula sa mga kamay. Tinatawag ko ito. Alam ko ang plot armor kapag nakikita ko ito. Si Dwayne, na natuwa sa walking heater, ay nagpasalamat kay Jong Hyuk. Ang paggalaw ay tiyak na magiging mas madali ngayon. Ang ating bida, na naguguluhan sa kanyang exaggerated na pag-uugali, ay nagtanong kung wala siyang skill na maaaring magdulot ng init. Sumagot ang banayad na higanti na wala. Sa katunayan, hindi man lang niya naisip ang ganoong sitwasyon bago sila itulak ng laro ng kamatayan dito. Sinabi ni Jong Hyuk, iyon ang palaging nangyayari sa laro. Ang pagiging buhay sa laro ay nangangailangan na laging asahan ang hindi inaasahan. Anyway, dapat na silang gumalaw. Ang pananatili sa parehong lugar ay tiyak na mapanganib. Habang naglalakbay ang dalawang Chad sa mga snowfield, nag-isip ang ating bida. Mula sa kanyang naalala tungkol sa silid, hindi na kailangang maghanap ng daan. Basta't mayroon kang skill na maaaring panatilihin kang mainit, tiyak na malilinis mo ang espasyo. Ang nakakagulat, gayunpaman, ay ang misyon. Sa kanyang kaalaman, ang tanging pagsubok sa silid ay ang pagtitiis sa lamig at nyebe. Hindi dapat mayroong anumang iba pang buhay na nilalang sa silid bukod sa kanila. Kaya, sa asensya, ang pagsubok ay humihiling sa kanila na patayin ang isa't isa. Si Dwayne, kahit gaano siya kabait, ay tila hindi pa iyon napagtanto, ngunit sa huli ay malalaman niya. At kapag nangyari iyon, ang resulta ay halata. Siyempre, mayroong opsyon na maghintay para sa ibang tao na pumasok. Ngunit ang desisyon na iyon ay mayroong maraming variables. At kasama ng mga variables, ang panganib. Alam niya kung ano ang kailangan niyang gawin. Gayunpaman, bago niya gawin ang hakbang na iyon, kailangan niyang tiyakin na wala ng iba pang papatayin. Nakita namin ang dalawa na nasa snowfields pa rin. Sa pagkakataong ito, gayunpaman, tila ngumiti sa kanila si Lady Luck. Sa isang excited na tono, itinuro ni Dwayne ang isang kuweba sa malayo. Tila sa wakas ay makakatakas na sila sa matinding lamig. Sa hindi pag-aksaya ng oras, nagtungo ang dalawa doon. Habang papalapit sila sa pasukan, si Jong Hyuk, na may karaniwang paranoid, ay isinuot ang kanyang lion's mask, at ang kanyang mga armas ay handa na. Naguguluhan, nagtanong si Dwayne kung ano ang ginagawa niya. Sumagot si Jong Hyuk na naghahanda siya kung sakaling maambush sila. Si Dwayne, masyadong malamig para abalahin ang kanyang mga walang kabuluhang sinasabi, ay agad na nagmamadali patungo sa kuweba. Ngunit pinigilan siya ni Jong Hyuk. Mayroon ba siyang hiling na mamatay o ano? Sa kung gaano katigas ang kanyang katawan, tiyak na. Mamamatay siya kung aatakihin siya sa ganoong estado. Bukod pa rito, maaaring mahina, ngunit tiyak na may naririnig siyang ingay mula sa kuweba. Ang pag-iingat ay kinakailangan. Sa pag-iisip na iyon, dahan daw ang nagtungo ang dalawa sa kuweba. Ang pananatili sa labas sa sobrang lamig ay hindi isang opsyon. Habang naglalakad sila, sinabi ni Jong Hyuk na bukod sa misyon, bago rin ang kuweba. Sa kanyang hindi mabilang na mga regression, hindi pa niya ito nakita. Kaya, wala siyang ideya kung ano ang maaaring naghihintay sa kanila sa loob. Ngunit kung may mga buhay na nilalang sa silid, tiyak na nandoon sila. Sa pakiramdam sa mga pader, napansin niya na hindi sila matatag. Sa katunayan, sa kanyang kasalukuyang lakas, marahil ay kaya niyang basagin ang mga ito gamit lamang ang kanyang kamao. Malaki ang sinasabi niya para sa isang taong hindi man lang mailigtas ang ating mommy. Stupid. Napansin ang nanginginig na Chad, hinimok niya itong maghintay pa ng kaunti. Si Dwayne, na laging isang Chad, ay sinabi sa kanya na huwag siyang mag-alala. Ang ganoong bagay ay hindi makakapagpabago sa kanya. Bukod pa rito, kumpara sa labas, ang kuweba ay tila parang isang sauna. Okay, ano ang nangyayari dito? Bakit may nararamdaman akong BL tag na lumalabas? Si Jong Hyuk, na may normal na murdery, na iniisip, ay sinabi na si Dwayne ay isang mabuting tao. Gayunpaman, hindi iyon nagbabago sa mga pangyayari.
Kung hindi siya makakahanap ng isang bagay na papatayin, wala siyang ibang opsyon kundi ang burahin si Dwayne. Iyon ang tanging paraan para umusad sa susunod na antas. At sa ganoon, sa pagpatay sa kanyang isip at isang walang kamalay-malay na kasama, ang dalawa ay nagpatuloy, ang kanilang pakikipaglaban para sa kaligtasan ay walang katapusan. Dumating sila sa gilid ng kuweba. Si Dwayne, na puno ng lakas, ay sinabi kay Jong Hayok na ipaubaya sa kanya ang iba. Haharapin niya ang anumang dumating sa kanilang daan. Si Jong Hayok, na nagtitiwala sa brute, na gumawa ng mga brute na bagay, ay hinayaan ang higanti na manguna. Ang kuweba ay halos walang laman maliban sa isang puno sa gitna. Si Dwayne, na nag-focus sa puno, ay hindi napansin ang kainahinalang galaw ng ating bida sa likuran niya. Lumalabas na hinayaan lang ni Jong Hayok si Dwayne na manguna dahil magbibigay ito sa kanya ng mas magandang pagkakataon na ambusin siya. Kung papatayin niya ang higanti, ngayon ang pinakamahusay na pagkakataon. Isang mahusay na inis-inting atake sa likod ng kanyang ulo o leeg ay sapat na. Kung gagawin niya iyon, agad niyang matutupad ang kondisyon para sa silid. Sa pag-iisip sa kondisyon, nanlaki ang mga mata ni Jong Hayok sa pagkatanto. Nakasaad sa kondisyon na patayin ang anumang buhay na nilalang, hindi lang tao. Kung ganoon, baka ang puno ay maaaring bilangin din. Gayunpaman, ang kanyang mga pag-asa ay agad na nawasak ng ilang masamang balita mula kay Dwayne. Ang puno ay patay na. Walang iba kundi uling. Nagmura si Jong Hayok sa kanyang swerte, at nagbuntong hininga. Siyempre, hindi yun magiging madali. Kailan ba naging mabait ang laro ng kamatayan sa kanya? Napansin ang kanyang malungkot na ekspresyon, nagtanong si Dwayne kung anong problema. Ngunit binaliwala siya ni Jong Hayok. Hindi naman niya sasabihin sa kanya, kahit na ibahagi niya. Inactivate ang kanyang skill, sinindihan niya ang puno. Humarap sa Chad, sinabi niya sa kanya na magpahinga. I-e-explore nila ang natitirang bahagi ng kuweba mamaya. Agad na sumang-ayon si Dwayne. Naghihintay na siya sa mga mahiwagang salita na iyon. Nakita namin ang mga Chads na nagpapahinga sa tabi ng campfire. Ang ating Chad, na laging nasa kanyang emo vibe, ay nagluluksa sa kanyang kapalaran. Tila hanggang sa araw na umalis siya sa sinumpaang impyerno na iyon o baka mamatay ng totoo, siya ay laging mabibigatan sa kanyang mga pagpipilian. Ang pumatay o ang magligtas. Iyon lang ang dalawang galaw na iniwan sa kanya ng laro ng kamatayan. Sa pagsasalita tungkol sa pagpatay, humarap siya kay Dwayne, nagtatanong kung bakit hindi siya nagsalita tungkol sa kanyang flame skill. Tiyak, dapat niyang napagtanto na ang skill na iyon ay maaaring maging kapaki-pakinabang sa Snowfield. Si Dwayne, na laging isang banayad na kaluluwa, ay nagbigay ng isang grupo ng mga dahilan kung bakit hindi niya ito ginamit, lahat mula sa pagtitipid ng stamina hanggang sa ang apoy ay masyadong maliit para panatilihin silang dalawa na mainit. Sa kabuuan, hindi ito mahalaga sa kanya. Anuman ang kanyang mga dahilan, hindi niya siya sisihin, kahit nalamigin siya hanggang kamatayan. Nang marinig ang kanyang mga salita, mas lalong nahirapan si Jong Hayok sa kanyang pagpili. Kung mas kahanga-hanga si Dwayne, mas lalo itong nagiging mahirap na patayin siya. Ngunit anong pagpipilian ang mayroon siya? Si Dwayne, na walang kamalay-malay sa kanyang magulong iniisip, ay nagpasalamat sa kanya. Dahil sa kanya, nakaligtas siya sa nakaraang silid. Bagamat hindi pa niya kayang bayaran, sisiguraduhin niya na hindi siya magiging pasanin. Tungkol sa flame skill, dapat niyang kalimutan iyon. Masaya na siya na magamit siya bilang isang walking heater. Kalmadong nakinig si Jong Hayok sa higanteng Chad. Sinabi niya na nakakagulat, mas malalim ang mga iniisip ni Dwayne kaysa sa inaasahan niya. Sa katunayan, baka naisip na niya ang posibilidad na kailangan nilang patayin ang isa't isa. Nananatili lang siyang tahimik tungkol dito. Nagmura, nagtaka siya kung sino ang nagsabi na ang mga muscleheads ay bobo. Kung makita niya ang bastard na iyon, tiyak na bibigyan niya siya ng isang two-piece combo. Sa isang seryosong tingin, nagtaka siya kung dapat niya nalang pinatay si Dwayne kanina. Baka maiwasan sana ang mga variables na mangyari. Sa lalong madaling panahon, gayunpaman, bumagsak ang kanyang mukha, kahit na para ito sa kaligtasan.
Talagang kinamumuhian niya ang sarili sa pagkakaroon ng ganoong mga iniisip. Ang sinumpaang laro ay talagang binaluktot ang kanyang personalidad sa punto na hindi na niya kayang isipin ang tao na naging siya. Tumayo, inutusan niya si Dwayne na sumunod. Mayroon pa silang misyon na kailangang kumpletuhin at may mga galaw na kailangang gawin. Ngunit hindi gumalaw si Dwayne, ang kanyang tingin ay nakatuon sa isang bagay sa likuran ni Jong Hyuk. Napansin ito, agad na lumingon si Jong Hyuk, at ang kanyang Killer Dim Honor ay bumalik. Sa likuran nila ay isang bagong grupo ng mga nakaligtas. Ang lalaki ay si Anton Reed, na ang pampublikong katangian ay isang buff sa isang skill ng isang level. Sa kasalukuyan, ang kanyang pinakamataas na skill level ay 5. Sa tabi ng lalaki ay isang samurai, o baka isang ninja mummy. Hindi ko masabi. Ang utak ko ay nag-short circuit sa sandaling nakita ko ang kanyang Rockang BOD. Ang pangalan ng mummy ay Brie Hudson. Ang kanyang pampublikong kasanayan ay isang debuff sa agility tuwing kumakain siya ng karne, na sa totoo lang ay nakakalungkot. Ngunit hey, hindi siya kailangang kumain. Kumusta naman ang mga kamay na iyon? Si Jong Hyuk, na walang kamalay-malay sa aking mga iniisip, ay pinag-aralan ang dalawa. Napansin niya na wala silang armas, ngunit hindi siya nito malilinlang, lalo na sa mga damit na suot nila. Maliwanag na mga disenteng gamit ang mga iyon, na marahil ay nagbibigay ng matinding buff sa kanilang mga pisikal na stats. Gayun din, sa kaso ni Ninja Girl, ang kanyang no-eater na katangian, bagaman negatibo, ay nangangahulugan lamang na ang kanyang pribadong katangian ay positibo, kaya dapat siyang magbantay para doon. Ang dalawa ay hindi mukhang mapanganib sa unang tingin, ngunit ang kaunting pag-iingat ay hindi makakasama. Kung alam niya na magiging ganito ang sitwasyon, tiyak na naghanda siya, ngunit ngayon ay huli na. Si Dwayne, na bumasag sa katahimikan, ay kinausap ang dalawa. Sinabi niya na hindi niya inaasahan na makahanap ng sinuman doon. Sumagot si Anton, na nagsasabing ganoon din sa kanila. Napansin ang kakaibang pagiging malapit nila, tinanong ni Jong Hyuk kung mag-asawa sila. Kinumpirma ito ng dalawa. Sa pagbabago ng usapan, nagtanong si Anton kung sila rin ay mag-asawa. Agad na tinanggihan ni Jong Hyuk ang paratang, sinasabing magkasama lang sila sa paglalakbay at hindi clashing swords. Kinausap ang mag-asawa, nagtanong siya kung nagkakilala sila sa laro. Ang mag-asawa, na nalito, ay nag-alinlangan sa kanilang sagot, na nagsasabing matagal na silang nagkakilala bago ang laro ng kamatayan. Nang mapansin ang kanilang kakaibang pag-uugali, agad na dumating si Jong Hyuk sa isang conclusion. Ang mga bastard na iyon ay nagsisinungaling. Ang mag-asawa, na walang kamalay-malay na nabunyag ang kanilang panlilinlang, ay nagpatuloy sa kanilang pagsisinungaling. Sinabi nila na nagpunta sila sa isang engagement trip, ngunit ang lahat pagkatapos noon ay malabo. Ang kanilang susunod na mga alaala ay ang paggising sa laro ng kamatayan. Ang ating bida, na piniling baliwalain ang ganoong lantaran na panlilinlang, ay nagtanong kung ano ang ginagawa nila sa kuweba. Sumagot ang dalawa na naghahanap sila ng isang tahimik na lugar upang mag-bump uglies. At mula sa pamumula sa mukha ni Brie, tiyak na ginawa ni Anton ang kanyang bagay. Si Dwayne, sa isang mapanukso na tono, ay tinukso ang mag-asawa. Siguradong malusog sila upang isipin ang chicks sa ganoong sitwasyon. Ang ating bida, medyo nagseselos at nakikita rin na walang saysay ang paksa, ay nagpasya na tapusin ang pag-uusap. Sa kanyang karaniwang malamig na tono, nagpaalam siya sa mag-asawa. Malaya na silang magpatuloy sa kanilang hampang. Kasama si Dwayne, ang dalawa ay tumalikod upang umalis. Si Anton, medyo nalito, ay tinawag si Jong Hyuk. Ipinaalam niya sa kanila na walang laman ang kuweba. Hindi na kailangang suriin ang mas malalim na bahagi. Sumingit si Brie na nagsasabing nasuri na nila ang lahat at wala silang nakita. Si Jong Hyuk, na laging isang Chad, ay sinabihan silang huwag mag-alala tungkol doon. Kung may nakita sila o wala ay walang kinalaman sa kanila. Dapat lang silang magpatuloy sa kanilang araw. Bukod pa rito, lumalamig na ang chicks. Ang saucy na mag-asawa, na walang dahilan upang tumutol, ay pinanood ang dalawa na umalis. Mula sa pag-aalala sa kanilang mga mukha, halata na may itinatago ang mga bastard na ito.
Si Dwayne, na nakakagulat na matalino para sa isang brute, ay sinabi kay Jong Hyuk na nagsisinungaling ang dalawa. Sumang-ayon si Jong Hyuk sa kanya. Gayunpaman, hindi na kailangang mag-isip-isip. Maaari na lang nilang kumpirmahin ito mismo. At sa ganoong, sa mga tahimik na hakbang, ang dalawa ay nakarating sa likuran ng kuweba kung saan isang madilim na silweta ang nakatago sa dilim. Sininyasan si Dwayne na maghanda, ginamit ni Jong Hyuk ang kanyang skill. Light na nagpapailaw sa lugar sa harap nila. Sa kanilang pagkagulat, isang mag-asawa ang nakahiga sa lupa, ang kanilang mga bangkay ay puno ng mga butas ng bala. Napansin ang madugong gulo, sinabi ni Jong Hyuk na ang pagpatay ay nangyari kamakailan lamang. Bukod pa rito, ang mga kaluluwa ay nakuha na. Hindi na kailangan pang maging henyo para malaman kung sino ang responsable. Itinuro ni Dwayne ang mga sugat na parang bala. Walang mga armas ang mag-asawa, kaya ba ito ay isang skill? Si Jong Hyuk, na mas may karanasan, ay kinumpirma ang kanyang hula. Sa isang mapanukso na tono, ininsulto niya ang dalawa. Tila wala silang utak para magplano. Kung ipinaalam nila sa kanila ang tungkol sa mga bangkay kanina, maaari sana nilang ilihis ang kanilang mga hinala. Ngunit sa kasamaang palad, ang kanilang mga utak ay marahil ay nabasa sa lahat ng klapang. Sa pag-lock-in, napansin niya na ang skill na parang bala ay pamilyar sa kanya. Sa tingin nito, hindi pa ito ganoon kataas ang antas. Bagaman mapanghamon, ang paghaharap ay hindi isang bagay na hindi nila kaya. Humarap sa higanti, ipinaalam niya sa kanya na ang kanilang target ay nahulog sa kanilang mga bisig. Ito ay isang pagkakataon na hindi nila dapat sayangin. Napansin ang malungkot na ekspresyon ni Dwayne, nagtanong siya kung nag-aalinlangan siya. Sumagot ang Chad na hindi siya maaaring mag-alinlangan para sa mga taong ganoon. Bukod pa rito, ang katotohanan na sila ay klapang, habang wala siya ay nagpahiwatig na sila ay patay na. Gayunpaman, ang kanilang pag-uusap ay naistorbo ng mga yabag na umalangaw sa kuweba. May dumarating, at ang isang iyon ay si Anton. Ang sketchy na bastard, na malinaw na may masamang balak, ay inactivate ang kanyang skill formula sword. Sa pagpapakita ng espada, sumilip ang brute sa sulok, naghahanap ng kanyang biktima. Ngunit ang bumungad sa kanya ay isang maliwanag na flash na bumulag sa kanyang sketchy ass. Si Jong Hyuk, na hindi nag-aaksaya ng oras, ay agad na sumugod kay Anton, ang kanyang piko ay handa na. Sa isang malupit na palo, sinundot niya ang out ni Anton, na nag-iwan ng malaking butas sa kanyang bungo. Ganoon na lang, tapos na ang bastard, na nag-iwan ng mga juicy souls na aniin. Si Jong Hyuk, naganap na hindi nababahala sa pagpatay, ay sinabi na ang mga kondisyon ay natugunan. Maaari na silang umalis sa silid na iyon anumang oras na gusto nila. Gayunpaman, mayroon pa ring isang bug na kailangang durugan. Humarap kay Dwayne, binalaan niya itong huwag ilabas ang kanyang ulo maliban na lang kung gusto niya ng isang madugong sorpresa mula kay Brie. Ipinaalam niya sa kanya na kung tama ang kanyang hula, si Brie ang dapat na utak sa likod ng lahat. Ang mag-asawa ay pinatay ng isang skill na parang bala, ngunit si Anton ay mayroong sword skill, kaya malinaw na ang kanyang ginawa. Sa katunayan, ang little wench ay dapat na nasa labas, na tina-target ang kanyang mga taksil na daliri sa kanila. At totoo sa kanyang mga salita, ang ninja mommy na si Brie ay dual-wielding ang mga kamay na iyon, handa na sandutin ang ating mga bida. Hindi ko alam sa kanila, ngunit ang getting clapped, habang nakasuot ng ganoong damit ay hindi ang pinakamasamang kamatayan. Sa kabuuan, si Brie ang tunay na banta na dapat bantayan, lalo na dahil tila wala siyang pakialam sa pagkamatay ng kanyang kasama. Humarap kay Dwayne, nagtanong siya kung anong skill ang mayroon siya. Napansin ang pag-aalinlangan ng Chad, sinabi ni Jong Hyuk na huwag siyang magbahagi kung ayaw niya. Nilinaw ni Dwayne ang hindi pagkakaunawaan. Hindi sa ayaw niyang magbahagi, kundi ang kanyang mga skills ay ganap na basura sa sitwasyon. Si Jong Hyuk, na laging naniniwala na walang-walang silbing skills, ay nagpa siya na magplano sa kung ano ang mayroon sila. Ang skill ni Brie, bagaman nakamamatay, ay wala sa antas kung saan maaari itong tumagos sa katawan.
Ang susi sa pagiging buhay sa pagsubok na ito ay ang iwasan ang matamaan sa mga kritikal na lugar. Kinausap ang higanti, ipinaalam niya sa kanya na mayroon siyang plano, at ang kanyang tulong ay mahalaga. Nakita namin ang isang sandali matapos na ibahagi ang plano. Si Dwayne, na pinag-iisipan ito, ay sinabi na marahil ay posible. Kung ito ay isang bagay ng pisikal na lakas, tiyak na magagawa niya ito. Itinataya niya ang kanyang buhay, kaya mas maganda na huwag magkamali si Jong Hyuk. Ang ating bida, na puno ng kumpiyansa, ay sinabi sa kanya na huwag siyang mag-alala. Sino ang magkakamali sa ganoong mommy? Lumipat kami kay Brie, ang mapanlinlang na mommy. Ang masamang wench, medyo nalito, ay sinumpa si Anton. Dinala niya ito sa pag-iisip na magiging kapaki-pakinabang siya, ngunit ang bastard ay naging basura. Masamang swerte lang na kailangan niyang harapin ang bagong dalawa. Ang plano ay laging patayin ang mag-asawa at magpatuloy, ngunit ang plano na iyon ay nasira na. Well, hindi naman iyon mahalaga. Kung maglakas loob silang ilabas ang kanilang mga ulo, tiyak na bibigyan niya sila ng isang masamang sorpresa. Habang nasa kanyang Villanapre pa siya, isang nakakagulat na pag-unlad ang nangyari sa harap niya. Ang bangkay ni Anton ay biglang hinayla, nawala sa likuran ng mga pader. Bago niya maintindihan kung ano ang nangyayari, sumugod ang mga Chad sa kanya, gamit ang bangkay ni Anton bilang isang literal na Mitchield. Si Brie, na nagulat sa kakaibang pag-unlad, ay natigilan. Ngunit sa lalong madaling panahon, nag-lock-in siya, nagpapakawala ng isang barrage ng mga air bullets sa mga sumusugod na kalaban. Si Dwayne, na hindi natinag sa walang humpay na atake, ay nagpatuloy sa kanyang pag-atake, ang kanyang war cry ay umalangaw-ngaw. Si Brie, na hindi sumuko, ay dinobol ang barrage, na tinatawag ang mga hanggal na mamatay. Sa mahusay na inisinteng mga putok, hinaypa niya ang kamay ni Anton, na nag-iwan din ng isang masamang galos sa braso ni Dwayne. Hindi huminto si Dwayne, nagpatuloy siya sa kanyang pag-atake patungo sa nakamamatay na wench. Sa wakas, naubusan ng bala si Brie, na pinilit siyang mag-reload. Si Dwayne, na napansin ang pagbabago, ay tinawag si Jong Hyuk. Si Jong Hyuk, na hindi magpapahiya, ay lumitaw sa likuran ni Dwayne, ang kanyang bloodlust ay umaapaw. Si Brie, na napansin si Jong Hyuk, ay napagtanto na dapat alam niya ang tungkol sa kanyang skill. Ngunit hindi ito mahalaga, sa 2 segundo, ang reload ay tapos na, at light him up siya. Pinuri niya ang kanilang desperadong pagtatangka. Ngunit dito nagtatapos ang kanilang paglalakbay. Ngunit si Jong Hyuk ay nagbigay sa kanya ng isang curveball. Kalimutan ang paglapit. Itinapon niya lang ang piku na nag-aaim sa mayabang na wench. Si Brie, na puno pa rin ng kumpiyansa, ay tumawa sa kanyang hanggal na pagtatangka. Kaya niyang iwasan ang pagtapon. Ang ating bida, na laging isang hakbang sa unahan, ay isinasaalang-alang na ang posibilidad na iyon. Sa kritikal na sandaling iyon, inactivate niya ang kanyang trump card, Lion's Roar. Ang skill ay nagdulot ng isang pakiramdam ng takot sa mga kalaban, na nag-stun sa kanila sa loob ng 1 segundo. Hindi ito isang upskill, at ang tagal ay hindi mahaba. Gayunpaman, ang 1 segundo ay higit pa sa sapat. Ito ay sapat na upang i-stun ang mayabang na wench, na nag-iwan sa kanya na vulnerable sa piku. At sa ganoong, sa isang madugong twist, ang ninja mommy ay nasundot. Ang kanyang bouncy plot ay walang ginawa upang cushion ang palo. Si Jong Hyuk, na dinala ng momentum, ay bumagsak sa lupa. Pinanatili niya ang kanyang mga mata kay Brie, naghihintay na mamatay ang scheming wench. Gayunpaman, tumanggi si Brie na mamatay ng ganoon kamadali. Sa isang masamang tingin, nangako siya na bababa si Jong Hyuk kasama niya. Napansin ang pagganti, sinumpan ni Jong Hyuk ang malisyosong wench. Hindi ba siya maaaring mamatay ng payapa? Nasaan ang kanyang dignidad sa kamatayan? Vulnerable at walang opsyon, nagpasya siyang, I-tank, ang tama, umaasang sapat na ang kanyang mga passive skills para iligtas ang kanyang sarili. Sa desperadong sandaling iyon, pumasok si Dwayne sa isang clutch na galaw. Sa isang tunay na Chad-like na galaw,
itinapon niya ang katawan ni Anton diretso kay Bree. Ang mapaghiganti na, wench, na hindi inaasahan ang biglaang pagunlad, ay naduraj ng bangkay ni Anton. Isang nakakasuklam na ungol ang lumabas sa kanyang mga labi. Ang mga bida, mabilis na nag-react, ay tinarget ang masamang babae. Kailangan nilang maging handa kung sakaling mayroon pa siyang mga sorpresa na binalak. Sa kanilang kaginhawaan, gayunpaman, tapos na si Bree, at nawala ng malay mula sa palo. Ang ating bida, na laging isang gentleman, ay ibinigay kay Dwayne ang piku. Dapat siyang magbigay ng finishing blow. Siyempre, ang mga kaluluwa ay magiging kanya rin. Si Dwayne, na natuwa sa karangalan, ay nagpasalamat kay Jong Hyuk sa kanyang pagiging mapagbigay. Sa isang savage na mukha, ginamit niya ang piku, handa na basbasan si Bree ng kamatayan. Gayunpaman, sa lalong madaling panahon, bumalik ang kanyang banayad na kaluluwa. Hindi niya magawa, hindi niya kayang pumatay ng isang tao ng cold blood. Humarap kay Jong Hyuk, nagmakaawa siya na iligtas si Bree. Nawalan na siya ng malay. Hindi na siya banta sa kanila. Tiningnan ni Jong Hyuk ang Chad, ang kanyang mga iniisip ay misteryoso. Gayunpaman, sa lalong madaling panahon, inagaw niya ang piku mula kay Dwayne. Kung iyon ang pagpipilian ni Dwayne, hindi siya makikipagtalo sa kanya. Gayunpaman, para sa kanyang sarili, walang paraan na hahayaan niya ang poisonous wench na mabuhay. Ito ay laro. Walang mabuting gawa ang hindi napaparusahan sa masamang impyerno na iyon. Sinasabi iyon, ibinagsak niya ang piku sa bungo ni Bree, na binabaha ang lupa ng kanyang dugo. Tapos na sa brutal ngunit kinakailangang aksyon, kinausap ni Jong Hyuk si Dwayne. Hindi sa gusto niya ang pagpatay o na siya ay isang bloodthirsty fiend. Ang kanyang alituntunin ay napakasimple. Patayin ang sinumang sumusubok na patayin ka. Ito ay laging magiging ganoon, anuman ang mangyari. Sa pagtatapos ng banayad na banta, inilagay ni Jong Hyuk sa bulsa ang kaluluwa ni Bree. Salamat sa kanyang mapagbigay na donasyon, bumalik siya sa 5 kaluluwa. Tinalikuran ng banayad na higanti, pinayuhan niya itong magpahinga at mas mahalaga, magpas siya kung ano ang gagawin niya sa paglipat. Si Dwayne, na nabibigatan sa malungkot na realidad, ay pinanood siyang umalis ng tahimik. Sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niya kung ano ang inaasahan sa kanya, ngunit dahil sa kanyang mga moralidad, mas madaling sabihin kaysa gawin. Si Jong Hyuk, na nauunawaan ang mahirap na pagpipilian na kailangang gawin ni Dwayne, ay binigyan siya ng espasyo. Kung posible, ayaw niyang makipaglaban, kung kaya't hinayaan niya siyang magpasya sa halip na pilitin siya. Ang mga kondisyon para sa silid ay natugunan na, kaya hindi mahalaga kay Jong kung ano ang ginawa ni Dwayne. Maaari siyang umalis o maaari siyang makipaglaban. Alinman sa dalawa, si Jong ay handa. Ang throwing hands ay ang kanyang specialty. Marahil tama si Dwayne at dapat nilang iniligtas si Bree. Marahil ay labis siyang magpapasalamat na pinasalamatan niya sila ng ilang chicks. Ngunit paano naman ang ibang posibilidad? Paano kung gumawa sila ng isang bagong kalaban? Isang taong maghihintay ng tamang oras at sasaksakin sila sa likod. Hindi yun isang perpektong sitwasyon, lalo na sa sinumpaang mundo na iyon kung saan laging dumarating ang kamatayan. Bukod pa rito, tulad ng sinabi ni Lord Newton, sa bawat aksyon, may reaksyon. Kung akuhin mo ang buhay ng isang tao, dapat kang maging handa na mawalan ng sarili mong buhay. Tapos na sa kanyang panloob na pag-aaway, tiningnan ni Jong Hyuk ang mga bangkay sa harap niya. Napansin niya na ang lalaki ay namatay sa pagprotekta sa babae. Mula sa tingin nito, sila ay isang tunay na mag-asawa, hindi tulad ni Bree at Anton, na malinaw na clapping chicks lang. Ang pagkakaroon ng FWB sa isang laro ng kamatayan ay wild, ngunit hey, gawin mo ang gusto mo. Matapos bigyan ng mag-asawa ng isang makeshift na libing, nag-alay si Jong Hyuk ng isang tahimik na panalangin. Hindi niya alam kung may langit sa ganoong sinumpaang lugar. Gayunpaman, kung mayroon, taos-puso siyang umaasa na magsasama-sama silang dalawa doon. Tapos na sa kanyang mabuting gawa, napansin ng ating bida ang isang kakaibang marka sa dingding. Bago niya ito ma-explore, ang kanyang atensyon ay nakuha ng mga mabibigat na yabag sa likuran niya. Si Dwayne, na
Throwing shade, sa ating bida, ay sinabi na si Jong Hyuk ay may mas maraming pagkatao kaysa sa inaakala niya. Ang ating bida, na hindi actress, ay tinukso na dapat alam na iyon ni Dwayne, dahil niligtas na ni Jong Hyuk ang kanyang buhay, na pinipigilan siyang mamatay na parang isang basang aso. Si Dwayne, na walang maibigay na laban, ay inamin ang kanyang pagkatalo.